Simpleng pagkain lang pala ang kailangan upang ito'y maiwasan at hindi ito'y pumutok, at ito'y napakasustansyang pagkain para sa karamdamang ito, at hindi lang ito para sa karamdaman kundi nagpapaganda rin ng ating kalusugan. Welcome back sa aking channel. Ako pala si Juliet Alcera, ang inyong ka-herbal teas at inyong ka-healthy lifestyle, at higit sa lahat ang inyong kaalamang pangkalusugan. So narito naman ako'y bumalik para ihatid sa inyo ang napakaganda at nagbabagang balita. O, di ba? Nagbabagang balita. Ito'y isang evergreen content na kung saan ay araw-araw may natutunan tayo. Gusto ng mga tao na araw-araw ay may natutunan sila at may nakukuha silang magandang aral sa bawat araw, no? Bawat araw, panghabang buhay na may kinalaman sa ating kalusugan. Kumbaga, hindi ito mag-expired. Hindi ito siya mag-expire. Kayong sinasabi na evergreen content. So, pero bago yan guys, please subscribe and pa-click naman ang notification bell para kung may bago tayong upload, ma-notify kayo. Please subscribe guys, and then pa-react and pa-comment naman kung nagustuhan nyo ang channel na ito. Please react and then comment. So guys, narito. Yesterday's, kahapon pala ang topic ko. So, kanina, may continuation na, no? Ang continuation kanina ay tungkol sa posibleng tamaan kapag merong ka nito. Ito ay tungkol pa rin sa high blood. So, ngayon naman, ang hatid kong magandang balita sa inyo ay continuation din ito tungkol sa high blood, high blood ng mga tao upang hindi magkaroon ng yung aneurysm na napakadelikado na, delikado na, no? So, paano natin maiwasan? So, narito, guys, makinig ng mabuti kasi ito'y napakahalaga at nakakatulong ito sa ating kalusugan, lalo na sa mga taong mataas ang dugo, mataas ang blood pressure. So, narito, mga pagkain na nakakatulong iwasan ang pagputok ng aneurysm. Hindi gamot pero protection sa ugat at BP control. Guys, number 1, saging, saging. Bakit nakakatulong ang saging? Ang saging ay mataas na potassium, Tumutulong pagpapababa ng blood pressure at pinapalakas ang ugat. Alam niyo ba ang saging na ay mataas ang potassium? So, nung sinaunang panahon, nung mga ninuno, mga primitive people, ang lagi nilang kinakain ay saging. Yung mga sinaunang tao na pakalakas, umaabot sila ng 100 years bago sila namamatay dahil sa simpleng pagkain lamang tulad ng saging. Kasi ang saging, wala siyang cholesterol at hindi siya nagpapa-high blood. Ang saging simple lamang, pero protection naman sa ating blood pressure control. O, di ba? Simple lang pero mayaman sa potassium at nakakatulong sa ating blood pressure, naka-protection sa ating blood pressure. So, pangalawa, kamote, kamote. Bakit nakakatulong ang kamote? Ang kamote ay may fiber at potassium. Wow! Napakasustansya naman para ng kamote, fiber na potassium pa. Steady ang blood pressure at mas maayos na blood flow. Steady daw ang blood pressure at maayos na ang pag-blood flow, pag-flow ng ating mga dugo at hindi magbabara sa ating mga ugat, So guys,
Atong kamote talaga, maraming nagsasabi, hindi lang siya malakas sa fiber at potassium. Isa rin po ito siya na nakakapapayat, no? Para sa nagdidieta, pwede ito sa nagdidieta kasi 3 peraso pa lang busog na at nakakapapayat na, at hindi lang nakapapayat at meron parang nakakatulong din pala siya sa pag-steady ng ating blood pressure para maayos na ating blood flow. O, di ba? Okay, number 3, oats. Yung oats, yung oatmeal, mga ganon, Quaker oats, gayon. Tapos, bakit oats? Bakit nakakatulong ang oats? Pinapababa ang cholesterol, mas malinis at flexible ang mga ugat. Okay. Kaya pala, yung mga biyanang ko, balde-balde binibili nila ng Quaker oats, o kasi yung pala ang gamot, mainam para sa high blood, ano. Pinapababa daw nito ang cholesterol at mas malinis at flexible ang mga ugat. Oy. So guys, simpleng ano lang, mura lang at madaling makita sa kapaligiran natin. Ito pala napaka-healthy at nakakatulong sa ating blood pressure. So pang-apat is malunggay. Bakit? Ang malunggay ay may antioxidants na protection laban sa inflammation ng blood vessels. So guys, di ba ang malunggay ay binabansagang miracle vegetable or vegetable miracle? Proven na po ito kasi nung ako'y nung nagpa-check up ako sa Manila, tapos may kamahalan ang gamot. So, ang ginawa ko, kasi sabi nga, narinig ko lang din ito sa TV na miracle vegetable ng malunggay. So, ang ginagawa ko siyang tea. Every morning, tapos pagkatanghalian, yung dahon na ginagawa ko ng tea, yun ang pang-ulam ko, kinakain ko. So, araw-araw ko yung ginagawa, and then, nagkakatotoo naman, gumaling ako, hindi na ako umiinom ng gamot na napakamahal naman na gamot. So guys, hindi lang, isa rin pala ito siya sa nagpapaganda ng flow ng nagpapa-steady ng ating dugo, ang malunggay. Protection laban sa inflammation ng blood vessel. So simple lang, ano, madali lang natin makita, nasa paligid lang natin ito. Hindi siya mahal, simple lang. Napakagandang protection sa ating blood pressure. So, pang-5, isda, tulad ng galunggong, bangus, o tamban. So, marami namang galunggong sa merkado, bangus, kasi ang bangus at galunggong may mga protein, tapos tamban. So, simple lang. Lagi tayong kumain ng galunggong at bangus para... Bakit galunggong bangus at tamban? Dahil ang bangus at tamban at galunggong ay may omega 3. So, pinapalakas na ang ugat at binabawasan ang pamumuo ng bara. Ang bangus daw at ang galunggong tamban ay may omega 3 at pinapalakas ang ugat natin at pinabawasan ang pamumuo ng pagbara. So tulad ng 'di ba, minsan manhid yung natin, yung paa, kamay, pag natupi ng ganun, parang namamanhid. Yun kasi nababara yung ugat natin. So kapag kumain tayo ng isda tulad ng galunggong, bangus at tamban, pinabawasan niya ang pamumuo ng bara kasi dahil meron silang omega 3, 'di ba? So, napakasimple lang na tips, napakasimple lang, madali lang nating mahanap at hindi napakamura para madali natin mabili, makain, no? So, pang-6, bawang, no? Pang-6, para lumakas ang ating katawan, bumaba ang ating dugo, pang-6 ay bawang. Bakit bawang? Dahil natural na pampababa ng blood pressure at pampalabnaw ng dugo, o mild effect, di ba? Ginagawa ko rin ito, halos kinakain ko nga ito sinasawsaw ko na sa suka, binabawad ko sa... Meron din akong video dyan about sa garlic water, para din po yun sa high blood saka sa cholesterol, no? Ginakain ko yan, ang sarap. Halos ginagawa ko siyang ulam, no? Parang binababad ko siya ng 1 linggo, may suka, tapos a pinch of salt. Halos
Pero sa isang gabi, isang araw lang pala, dapat isang peraso lang makain mo. So ako, hindi ako nakakunti na isang peraso. Gusto ko 2, 3 kasi ang sarap talaga. Okay, number 7, pipino. Pipino, bakit pipino? Dahil ang pipino ay merong hydration, potassium, bawal sa pressure sa ugat. Ang pipino ay merong hydration at potassium na nababawasan ang pressure sa ugat. Guys, maraming pipino dyan sa sa merkado, sa kapitbahay nyo, kung may tanim, maaari din po kayong humingi o bumili, mas nakakamura pa kayo. Number 8, tubig. Ang tubig ay nakakatulong ng pinanatiling hindi malapot ang dugo at mas maayos ang sirkulasyon. So kahit anong oras, araw-araw mo yan, kailangan talagang tubig. Tubig, more on water therapy, kasi ang tubig daw ay siya ang nanatiling hindi lumapot ang ating dugo at maayos ang sirkulasyon sa ating dugo sa ugat, hindi mamumuo. So, napakagandang tips. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ito. And then, napakahalaga at malaking tulong ito para sa mga taong may high blood, So simple lang ang tips na ito, madali lang makita sa ating kapaligiran at mas mura at hindi mabigat sa bulsa. So thank you for watching guys. Salamat po sa pagsuporta ninyo and thank you sa panood, and hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na video. Bye!